bago po ako patuloy po sa mensahe ng Diyos, nais ko batiin lahat ng ama ng tahanan na happy Father's Day po sa inyong lahat. Sumayin niyo po ang buhay, presensya ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Praise God. At nais ko po na usap po natin ang ating mga Biblia, madalang Biblia, the book of Exodus. Ito po ay pagpapatuloy ng nakasimulan na pong mensahe. So, sabi po ng salita ng Diyos, okay, kung nakaraan, sabi niya po mismo, I will go with you. Sasamahan kita. Tutulungan kita. This is the promise of God. So God will go with us. That's why trusting and resting in God's promises is important. Napakahalaga po na tayo po ay magtiwala at manahan sa kanyang mga pangako. Because God has given us His word. So kapag ikaw ay pinagkaluban ng salita, ano po ba ang maratapunan mo? Kung minsan nga sa tao, kapag siya po ay nangako, hindi po ba tayo po ay naniniwala? And sometimes when these people fail us, siyempre tayo po ay nalulung. We are being broken. So bali, there is an assurance with the promises of God. This is not like the promises that we receive and we hear from people. Sapagkat ang mga tao, sila ay pumapalya. Sabi nga doon sa buwan ng mga young people, do not trust not to men, to people. Sabi doon? Trust not in men, but trust in God. Which is very true, right? Okay. Although, kailangan din po natin minsan pagtiwalaan ng tao. But more so, we must put our 100% trust upon the Lord. Amen? Amen. Dahil siya po lahat ang nakakaalam eh. So I want you to open your Bible in the book of Exodus chapter 3. Ang gusto ko pong pasimulan na basahin sa verse 1. Okay? At kung saan po tayo dadalhin sa umagang ito ng salita ng Diyos. Ang sabi po dito, at babasahin ko sa Tagalog, in Exodus chapter 3, verse 1, samantala, habang nagpapastol si Moses ng kanyang kawan o ng kawan ng kanyang biyanan, niyang si Jethro, na pari sa Midian. Itinawid niya ang kawan sa gitna ng kanluran ng disyerto. At nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagbumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. And in verse 3, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito. Tinitignan ko ng mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayon nagliliyab. Nang lalapit na si Moses, okay, tinawag siya ni Yahweh, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po yun? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba
ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Tinakpan ni Moses ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. And verse 7, sinabi niya kay Yahweh, o sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis nang pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis. At narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya bumaba ako upang iligtas, ilabas sa Ehipto at hihatid sa lupang mainam, malawak, mayaman, at sagana sa lahat ng bagay. Ito ang lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perezeo, Hivita, at Jebuseo. Verse 9, narinig ko nga ang pagdinig ng aking bayan na nakikita ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Verse 10, kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Verse 11, sumagot si Moses, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? And verse 12, huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok din ito, sasambahin niyo ako kapag nailabas ko na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So Moses was a servant of God. Siya po ay pinili ng ating Panginoon. Subalit sa pagpili ng Diyos sa Kanya, nagkaroon po siya ng pagtama na bakit siya ang gagawa nito at paano niya gagawin ang bagay na ito. But God has a blessed assurance to Moses. Ang sabi ng Panginoon, ako ang gagawa nito sa pamamagitan mo. Ako ang maglalabas sa kanila mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako at gagamitin lamang kita. When God called Moses and instructed him to lead God's people to the promised land of Canaan, things didn't go well easily. Things didn't go well smoothly. Katulad po ng lahat ng mga bagay sa ating mga buhay. Hindi ho ba tayo din po ay nakaranas ng pagtawag ng Diyos? That's why you are seated there. Because God has called you. God has called us. You are not just seated there dahil obligasyon po natin na dumalo sa iglesia o makinig ng salita ng Diyos sa tuwing araw ng linggo. No, it's beyond what we are doing right now. We have a specific calling from God. And I believe, hindi lamang po 100 times natin narinig ito sa iglesia ito. We have heard these words multiple times, 1,000 times. Okay? At sa pagtawag po ng Diyos sa atin, nauunawaan ko, naiintindihan ko, at alam ko, na gaya ni Moses, things do not go smoothly, things do not go well, things do not go easily as what we expected. Akala natin ang pagiging Kristiyano ay napakadali. Akala natin ang pagiging Kristiyano kapag ikaw ay Kristiyano na, pagpapalain ka na ng Diyos, ibibigay niya na lahat ng iyong kaibigan. Na para bagang ang ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay isang ticket at isang pagkakataon upang makamit natin ang lahat ng gusto mong makamit sa mundong ito. But that is not what God wants you to experience. Amen? He doesn't want you to experience a comfortable life. He wants you to experience a meaningful life. Ulitin ko po, God doesn't want you to have a comforting
same life. He wants you to have a meaningful life. Like Moses. Like Moses. Makikita po natin mamaya kung bakit po sinasabi na like Moses. Ay ganun din po ang bawat isa sa atin. Sabi ko nga po, nung nakaraang linggo, napakaraming pinagdaanan ni Moses. Iba't ibang klaseng pagsubok. Iba't ibang pagkakataon na kung saan pwede naman siyang sumuko. In the middle of the calling, pwede siyang sumuko. At gaya po natin, pwede din naman po tayo sabihin natin sa Diyos, wag na Lord. Wag na Lord. Pero bakit kaya nandito pa rin tayo? Bakit po kaya ginagawa natin ito? At bakit kaya dinadala pa tayo ng Diyos sa mas mahalaga, mas malalim, at mas malawak na lupain ng pangako? Bakit kailangan? Pwede naman na dito na lamang tayo. Okay naman na to. Pero bakit kailangan ng Diyos dalhin tayo sa mas mapayapa, mas malawak na lupain na iyon? Kung dadaan din naman tayo sa mga bagay na mahirap. Bakit? Bakit? Isa lamang po ang sagot. Ano po yung sabi ko kanina? Because God wants you to have a meaningful life. Kailangan maintindihan po natin kung bakit natin kailangan gawin ang mga bagay na ito. Why? Because we will end up passive. We will end up contented. We will end up na kung saan we are staying in our comfort zones. Na parang wala na tayong dapat gawin dahil okay naman ang lahat. Alam niyo po si Moses, okay na po siya, nagpapasto na po siya. Everything is fine and well with him. But here comes the calling of God. At sa pagtawag ng Diyos sa kanya, he doesn't know kung ano po ang mangyayari sa kanya. Hindi niya po alam kung ano ang kahihinatnan ng pagtawag ng Diyos sa kanya. And the rest is history. And now, God is speaking to us through the life of Moses. Amen. Amen. And like Moses, when God called us, okay, or will call us from something, His promises, or He promised not a comfortable life, but He has promised that He will be with you. Hallelujah. That is for sure. That is certain. 100%. Pag sinabi ng Diyos, God will be with you, God will be with you. Hallelujah. Hello? Amen. Subalit, minsan nagdududa po tayo sa pangako ng Diyos. Kung paano tayo nagdududa sa tao, kala natin, ganun din ang Diyos. Alam niyo po, it is not our problem how God will change the people or situation. Akala po ba natin, problema natin na baguhin ang buhay ng mga tao? Baguhin ang mga sitwasyon na naranasan ng bawat isa? No! That's the problem of God. Kaya nga nung mababasa po natin kanina, sabi ng Panginoon, ipapakita ko sa iyo kung paano ko sila itatawid. Hindi niya sinabing ipapakita ko sa iyo kung paano mo sila itatawid. No! It is the problem of God. Siya ang gagawa noon. But sometimes, we took the place of God. We step in. Lord, gusto ko ganito ang mangyari. But that's not the plan of God. Kaya kailangan nga po makinig tayo sa boses niya eh. Hello? Kasi tayo nanguna. Yung kalooban natin. Yung gusto natin. Because what we think is the best. But we do not realize the plan of God is perfect. Hallelujah. Yes, the plan of God for your life is perfect. And we should hear it from Him. We should hear it from Him. Amen. Amen. That's why all He wants from us, all God wants for you and me, my brothers and sisters, is to submit to Him and obey Him.
Amen. Ulitin ko po, all God wants for you and me. Hindi naman po ito para sa ilan. It's for every one of us who profess faith in Christ Jesus. Lahat po tayo kabilang dito. Ang pagsunod sa Diyos, hindi naman po ito para sa ilan. Ito sa tumatayo, or whatsoever. Hindi. Ito po ay para sa lahat. Why? Because when we become Christian, we mean we are followers of Jesus Christ. That's the meaning of being a Christian. It's not an affiliation of any religion. Hindi po kayo naging kabilang ka sa isang sekta, isang kanang Kristiyano. Yes, maybe that's one. But the most essential meaning of being a Christian is become a follower of Jesus. Kaya nga yung mga unang Kristiyano nung panahon ng mga apostol, yung mga unang tagasunod, I should say, ng Panginoon, tinawag silang mga Kristiyano. Why? Because the people have seen how they are devoted, how they have submitted themselves in following the footsteps, the life of our Lord Jesus. So my brothers and sisters, all God wants for you this morning is to submit ourselves before Him and obey Him. Sa pagsunod po sa Diyos, napakahalaga po ang pagpapakumbaba. Hindi ka pwedeng sumunod sa Diyos na mataas ang iyong sarili. Or else, God will bring you down. Whoever He obeys shall be exalted. And whoever exalt himself will be abased. Ang sabi ng salita. Kaya nga napakahalaga po na gaya ng Kristo ay patuloy po tayo magpakababas. Sabi ng pinanta natin kanina, Lord, we fall down. Kung talagang ito po ay ating ipinapahayag at habang ito'y naawit natin talagang nilalagay po natin at iniisip po natin kung paano nga ba ito sa ating buhay. Alam niyo po, maglulupasay siguro tayo sa harapan ng pasensya. Kasi, ang problema sa mga Kristiyano, kapag naging Kristiyano sila, nagiging palalo. Lumalaki yung ulo nila. Nagkakaroon nagkakasakit sila ng hypothalamus. Mas malaki na yung ulo nila kaysa sa katawan nila. Totoo po yung problema po yung Diyos. But again, that's the problem. All we have to do, submit ourselves to Him. Wherever He wants us to go, obey Him. Because that is our calling. Amen. Alam niyo po, when God asked Moses to lead the Israelites, everything is unknown and difficult. Biruin mo po, tatawagin ka mula sa pagkakataon na ito. Hindi mo man alam kung saan ka pupunta. Hindi mo man alam kung gaano karaming tao ang kailangan mong palayain. Di ba? Siguro kung tayo yun, magdadalawang isip tayo. Isang tao nga lang na subukan natin na, Lord, hindi, tigas ng ulo na eh. Paano sila? Hundreds of thousands of Israelites ang kailangan niyang pangunahan upang sa gayon sila ay lubusan na makalaya sa Egypt. But you know what? Moses' success is his obedience. He did not succeed dahil marunong siya. Alam natin, hindi siya marunong. Uutal-utal pa nga siya, sabi nung salita na binasa natin. Hot-tempered din siya. So he has all the reasons. Hello? He has
questions to say to God, Lord, why me? Please, iba na lamang. And sometimes we do the same. We all have the alibi, Lord, I'm so busy, I cannot do this. I'm so tired. Ganitong schedule ko, napaka sunod-sunod, Lord, paano ko gagawin? Hello? But you know what? What matters to God is our obedience, and He will make a way. He will make a way. Have you proven that to yourself? That God has made a way dahil sunod ka? I have experienced that. And I believe you do. Pero minsan nakakalimutan natin yung mga pagkakataon na yun. Nang sumunod ka sa Diyos, God has made a way. Hello? Amen. God has made a way. Why? Because this is the promise of God. Hindi ito pangako ng tao, pangako ito ng Diyos. Pero tayo, matigas ang ulo natin para tayo mga Israelita. But thank God there is Moses that reminds us that obedience matters to God. It's not about your capability. It's not about your situation. It's about your heart willing to follow the Lord. It is our heart that matters to God. Hindi mo kailangan maging pumilinting tao, maging matalinong tao. Hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap niya ay yung puso natin. Kaya nasaan po ang puso natin? Nasaan? Nasa pagdadahilan? Nasaan ang puso natin? Sa pagmamataas? Nasaan ang puso natin? Dapat ang puso natin nagpapasalamat. Hallelujah. Ang puso natin, una sa lahat, nasa Diyos. Because once we put our heart to God, He will make a way. Gaya ng paghati niya sa Red Sea na yun. He made a way. Alam niyo po, ang ilog, ang sea na yun, sinerge ko, kung gaano kalalim, is 390 meters. How impossible is that? Hello? How impossible is that? But there is no impossible to God. Kahit na mahirap ang sitwasyon mo, He can make a way basta sumunod ka. Ang problema sa atin, nagreklamo tayo agad. Ang problema sa atin, we put our situation na parang, Lord, kailangan ko po ito muna isettle mo sa sarili. Sabi ko nga po kanina, habang iniisip ko po ito mensahe na ito, Lord, ang hirap ko minsan. Alam niyo po, madali lang sabihin ito eh. Sa akin, sabi ko, Lord, I may be tested from this. Madali lang sabihin ito, Lord. Pero kapag dinala ka ng Diyos sa isang sitwasyon, nawa maalala natin that what matters to God is our obedience. What matters to God is our obedience. Our heart that is willing to follow Him. Amen. Amen. Mahal po ba natin ng Diyos? Mas mahal niya po tayo. Kung mahal po natin ng Diyos, mas mahal niya tayo. Huwag po natin kakalimutan yan. Kaya nga pong pangako na kay Moses, hindi kita iiwan. Pwede naman sabihin ng Diyos, sige, kung ayaw mo, maghahanap na lang ako ng iba. Pwede naman yun. Amen. Pwede naman talaga yun. Kung ayaw mo, pwede siya maghanap ng iba. But why? Because He wants you to be part of that great wonders. Hallelujah. He wants your life to be meaningful. Amen. Paano tayo magiging meaningful? Ang buhay natin magiging meaningful kung puro tayo pagreklamo. Puro tayo paglalason. Alam niyo, sabi ko nga po, nung nabasa ko ito, kung ano nun, ang daming rason ni Moses. Hindi siya marami. Tayo rin, ganyan tayo eh. Rason tayo ng rason. Kaya nga, sabi ko, ibaba mo kami. Kaliban na kami ay magpakumbaba, Lord, hindi namin makikita ang mga bagay na ito. It will just be, you know what, like a wall. Hindi natin makikita kung ano yung, kung saan tayo dinadala ng Diyos. Kailangan natin magpakumbaba sa Panginoon. Lord, ang tulong po kami. Amen. Ibaba mo po kami. Hallelujah. Praise be. The problem, we complain before we obey.
We complain before we believe. My brothers and sisters, trust in God. Hindi ko alam kung bakit nagkatugma-tugma, hindi ko man mga nakarang, mga gadis. Hindi ko man po alam kung ano yung mensahe ng Diyos sa totoo lang yung ipinatuloy ko sa akin. God has just given me one single word. Tapos sabi ko, Lord, ano sasabihin ko dito? Hindi ko man po alam. But this is the message of God to us. It's not only for you, it's for me, for everyone. Kailangan po talaga natin magtiwala sa Panginoon. Because that is very important. Hallelujah. So these are not easy to say. Alam niyo po, yung sabihin mo, magtiwala ka kasi. Hindi ko madaling sabihin. Yeah, madaling sabihin. Okay? O kung hindi man, mas mahirap naman gawin. No? But I'm telling you, this is what God says. When we trust God, you will see the mighty power of God working. When we trust God, okay, we will see the mighty power of God working. It's not you. It's not me. It's not the man who will be working. It's God. And if you believe the mighty power of God, He has all. He has all to prove to us that He is indeed a mighty God. Sabi ko nga sa tao, pwede tayong magsabi sa tao ng ganito, ganyan. Pero kahit nag-aano pa, sa galing, katalino, kalakas, ang tao, they will fail. At times, pag nakita natin bumabagsak yung tao, mas nalulungkot pa tayo eh. But thank God to His promises. Talagang, alam ko, meron pong nais na gawin ng Diyos sa iglesia nito. And all we have to do is trust in God and obey in His promises. I mean, obey in His promises, okay? And obey in His word. Alam niyo po, si Pharaoh, si Paro, okay, was so hard. It was so hard. Okay? There are times that he softened for a moment but refuses or harden his heart afterwards. Hindi ba mabasa natin yun? In the book of Exodus. Talagang sabi ko nga, bakit kaya gano'n? Tinitulungan ng Diyos ang gano'ng sitwasyon. Diba? Pero ako naniniwala, bukod sa pinaitulutan niya ito para maranasan ng Ehipto ang kapangyarihan ng Diyos, I believe para din subukin si Moses. At sabi ko doon sa book of Exodus, okay? Beginning from chapter 7, okay? There are 10 plagues na dumaan sa kanila. Imagine that. 10 salot. Plague. Tama ba salot? 10 salot or 10 plague ang dumaan sa Ehipto. Okay. Tayo nga lang, COVID lang eh. Nagbago na ang mundo. Doon parang daig pa nito ang COVID. Iba't iba ang sakuna ang kanilang naranasan. Amen. And you know what? Sabi ko nga, if Moses did not obey God, paano kaya kapag hindi nag-obey si Moses? Pwede, kasi nga sabi natin, pwede naman, marami naman siyang rason. At kung babasahin nga natin yung mga, mula sa chapter 3, okay, 4 and 5, makikita na doon, nagko-complain pa si Moses. Pwede kasi talaga siya eh. Magsabi na, Lord, hindi talaga ako effective o kaya hindi ko talaga kaya magawa ito. So if that's so, okay, and if Moses did not obey God,
probably he would choose another one. Diba? Kasi ganito po ang ginagawa ng Diyos. Kapag dumating na po sa punto na kung saan talagang hindi niya na po makuha ang ating puso na sumunod sa Kanya, siya po ay babaling sa ito. Kaya nga po napakahalaga na kapag naramdaman at nakita natin ang Diyos that is working in us, and because He has called us for something. At dahil sa pagtawag niya iyon, all we have to do is obey. At kuminsan para tayo nagmamatigas sa punto. Huwag nawa tayo dumating sa punto na kung saan lalagpas na lang. Sapagkat tayo po ay magsisisi. But to Moses, okay, if Moses did not obey God, he would have not seen how mighty God is. He wouldn't know that it is God's business and it's God's problem, the releasing of His own people. Kasi ang alam niya, siya ang gagawa nun. Ang alam niya, siya ang, alam mo yun, siya yung mag-iisip ng paraan, paano ba niya gagawin ito. But he was used by God. He was used by God. Amen. Ginamit lamang siya ng Diyos. Pero ang Diyos ang siyang kumilos ng lahat ng bagay. Amen. God wants Moses to be part of that great wonders. A spiritual or supernatural work of God working through him. Kaya nga mababasa natin ang napakagandang storya ni Moses. Because we have witnessed how God worked through that incapable man. Hello? Kaya nga sabi ko, kahit na gaano pa man po ang ating sitwasyon, ano pa ang itsura natin, God can use us mightily to be part of that great wonders. All we have to do is obey. Amen. All we have to do is obey. We need to step in to that calling. We need to step into that calling, my brothers and sisters. Pag naramdaman mo yan, definitely we are called. Everyone was called here. Wala akong isa. Kaya po kayo nandito. We do not believe na nagkaroon ng aksidente upang sa gayon, ikaw ay maparito, marinig mo. Sabi ko nga sa mga young people nung nakaraan, ako rin, napaisip din ako nga, no, hindi rin naman ito yung unang church na inatendan ko. Pangatlo ito. Pero bakit kaya, Lord? But because God has a plan for my life. Pwede namang, pwede namang maghanap ako ng iba. Pwede naman lahat yun. Pag nakakaramdam ako na parang there's something wrong, pwede naman akong lumipat. Pero bakit? Bakit, Lord? Because I believe, gaya ng sinabi ko, God wants for me to have a meaningful life. At kung paano na gagawin yun, bahala na po ang Diyos. It's His business. Hindi na po ako may problema nun. Amen. Siya na po ang bahala. Basta ang gusto lang siguro ng Diyos sa akin. At para din sa bawat sa atin, ay sumunod. Amen. So we need to step into that calling. Alam niyo po, sabi ko nga, Moses was also reluctant and settled. He was so settled. He is like in his comfort zone. Alam niyo po ang comfort zone? Kung bakit po siya tinawag na comfort zone? Sabi po sa binasa ko, kaya po siya comfort zone because hindi dahil perfect, hindi dahil happy lahat ng mga bagay, kaya mo siya tinatawag na comfort zone. Alam niyo po kung bakit po siya tinawag na comfort zone? It is because
it is our safe zone. And what does it mean by safe zone? Ibig sabihin, okay ka na dito eh. Okay ka na, wala nang problema eh. Okay na ako na umuupo dyan. Okay na ako na nagkaganyan, nagkaganito. Okay na ako eh. Hello? Sabi ko nga po kanina, sabi ko rin po nung kay Pastora, nung nakarang linggo, akong bahala na ipapamove ko yung mga kongregasyon sa iba't ibang upuan para masubukan din naman nila umupo sa iba't iba. Okay, para i-relate ko yung message. Kasi ito po yung actually binigay sa akin na salita ng Diyos. Hindi ko alam kung paano nga i-expand. Sabi ko, kasi hindi ko ba? Kung minsan, katulad na lang po sa mga upuan natin eh. Gusto natin itong tao nito, ang katabi natin. Hello? Katabi mo na nga sa tabahay. Katabi mo pa sa church. Wala pong problema. Amen. I'm not saying there's a problem. But what I am saying is, God will lead us out of our comfort zone. Kapag tayo po ay tinawag ng Diyos, whether you like it or not, you have to step out from that comfort zone. Amen. You cannot be used by God for that great wonders if you will just stay put and settle in. Okay lang ako dito, Lord. Pakanta-kanta. Siguro, ano pa ba? Pa-drums. God will always bring us to promotion. I'm telling you. At pag sinabi po natin promotion, hindi yung promotion na, di ba, from there to here. Hindi po yung level ng maturity natin spiritually. And if you grow mature, if you mature spiritually, hindi ka magsisettle in. Hindi ka magsisettle in, my brothers and sisters. God will bring you to something else. Gaya ng pagtawag niya kay Moses at sa mga Israelita, gusto niya yung malawak na yun. Na kung saan nandoon na ang lahat. God will bring you there. God will bring you there. God will bring us in the place of promise. God will use every single individual of you and me. All we have to do is say, Lord, I am willing to obey. I am willing to obey. So si Moses, nandun na po siya, okay na po siya. Okay? Bago po siya tawagin ng Diyos, Moses was living in Midian. Okay itong sa lugar na yun. He worked as a shepherd for his father-in-law. He had a quiet and simple and hidden life. Ano saan? Okay na siya eh. He had already left Egypt with the royal life he had once had. Okay na siya. Okay na siya. But here comes the calling of God. Here comes the calling of God. Here comes the calling of God. And He is calling you for something greater. He wants you to be part of that great wonders of God. He will work through you. Hindi ikaw ang gagawa. Siya ang gagawa sa pamamagitan mo. Pamamagitan ko at pamamagitan ng bawat isa na susunod. The feeling of all is well and okay doesn't mean that's all. Nakakala mo, okay na ako dito. That's all. Hindi po yun. Amen. We love to be in our comfort zones. Amen? Normal po yan sa tao. Okay na siya. Kaya nga may katagang okay, maging okay. Pero that's not all. Okay? Nakailang okay na ba ako? Hindi lang yun. Ang Diyos, He will bring us deeper and deeper and deeper and deeper. Further and further. Further and further. God will call us into something
na kung saan makikita natin that it's not even about me, it's not even about you, it's about who He is. Hallelujah. Alam niyo po, comfort zone is a trap. Comfort zone is a trap. Amen. Kung nasa-settle in ka na dyan, kapatid, I'm telling you, it's a trap. The moment everything feels easy, everything feels settled, and everything feels safe, that's exactly when God tells you to move out. Kapag nararamdaman mo na parang okay ka na, okay na ang lahat, that's when the time is calling you to step out from that zone. Because He will bring you further. Hallelujah. God will use you further. That's how we see all the great men of God. Hello? Meron po ba tayong nakitang isang ginamit ng Panginoon for one specific thing? Maybe, dahil limited lang yung ating mababasa patungkol sa tao yun, but the rest of them, na makikita natin, mababasa natin, ang kanilang mga buhay, nakita natin how God works in them. Na kung saan unti-unti nila naranasan ang kadakilaan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. That's why move out to your comfort zones. Because God is not calling you to comfortable life, but He is calling you to a meaningful life. Amen. God is calling you not to this easy life in this world, but He is calling you for His eternal glory. Amen. Upang sa iyong ikaw ay makasama. Hello? Kaya mga kapatid, nawa, sa umagang ito, maintindihan ko natin ang mga salita ko. He calls you to great things. He wants you to be part of the great wonders of God that would mean something to something that is unknown. Na kumbaga, yung mga bagay na o lugar na pagdadalhan sa atin ng Diyos, definitely, hindi po natin alam kung ano po ang mga bagay nito. We do not know the future. Okay? Subalit ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ito. Amen. Ang Diyos. And like Moses, that unknown land, unknown people, hindi naman kilala yung mga tao yun. Hindi mo ba? Kilala niya po yung mga tao yun, mga Israelita? Bagaman kapwa niya Israelita? Hindi. Hindi niya kilala yung mga tao yun. Lalo hindi niya alam kung saan po sila dadaan. Ano po yung mga tatawirin nila? Alam niyo po ba na kahit dadaan po siya sa Red Sea? Siguro pag ikaw, alam mo na yung dadaanan mo. Eh, hindi pwede doon kasi may dagat na yun. Anong sasakyan natin? Pero God wants us to trust in Him. And trusting in God means step by step. Amen. Hindi ito yung makikita mo na lahat ng sukdulan. All you have to do is take that first step. One step at a time. Kaya nga, may salitang one step at a time. Kahit po pag dumadaan ka dyan sa hagdan, hindi pwedeng hakbang ka ng malaki. You will fall. Kailangan unti-unti mong hakbangin ang hagdan na iyan. Kung ang mundong ito, puno-puno ng kadiliman at meron ka lamang isang ilaw, hindi mo makikita yung sukdulan ng daanan. Pero you will see a spot enough for you to step forward. Yun po kailangan po natin. Amen. To put our trust to God. Amen. Do not trust in man. Tama? So to Moses, those are hard things.
Mahirap po para kay Moses ang lahat ng mga bagay na yun. It's a difficult decision to make. Hello? But he stepped in. He obeyed God. That's why, my brothers and sisters, step to the hard things. Kung sa tingin niya mahirap, God is leading you to that and to this. And it's hard. It's difficult. Nabibreak yung heart mo. Paano ko gagawin ko? Paano na lang sila? Anong gagawin ko, Lord? Paano na lang ito? That's when you put your trust in God. And like the Red Sea, He will make a way. What ahead terrifies us is a good thing. Yung mga nakikita natin na parang, Lord, parang may mga sagabal kung sa dadaanan ko yun. Those are the signs na maganda ang pupuntahan. Okay? That fear is a sign that you are standing up or you are standing at the edge of something that is big. Something that God is about to prove through you. Alam niyo po, the people that changed the world were not comfortable in those situations and in those times. Si Peter, hindi po comfortable yung kanyang gagawin na pag-step out from the boat. Si Esther, hindi po madali na ibuwis niya ang kanyang buhay. Kung alam po natin yung storya ni Esther, papatayin ang kanyang mga kalahi, mga Israelita. And he was told na pumunta sa hari. And during that time, kapag ikaw ay pumunta sa hari ng walang invitation, papatayin ka nila. Hindi madali yun. Hello? And Moses, we know, hindi madali humarap kay Pharaoh. Paulit-ulit siyang nire-reject. Paulit-ulit! Nakikita niya, it's impossible, Lord. Lord, this is impossible. I cannot do this. Tingnan mo nga, tigas-tigas ng ulo ng Pharaoh. Paano ko gagawin ito, Lord? It's impossible. That's why we have all the reason. Like they do. Sila din, meron lahat silang rason para hindi sumunod at gawin kung ano yung tama. Subalit ang sabi niya kay Pedro, come, Peter. Because of that word, come, that gave him the courage to step out from the boat. And like Moses and Esther, yung pagsabi sa kanila that you have to go, that is a sign that God will be with him. God will be with him. And most important of all, Jesus. It's not a comfortable life to be hung on the cross. Alam ko natin kung anong pinagdaanan ng ating Panginoon sa Kristo. None of them, all of these stories, none of them shows any comfort. But they chose obedience. They chose the hard thing. And now we see the great wonders of God working or has worked in their life. Nakita natin lahat ng mga bagay. Alam niyo po, in obedience, there is breakthrough. In obedience, there is breakthrough. When Moses obeyed God, they walked through that Red Sea. Imagine that. At marami pang ibang pagkakataon. When Daniel persevered and stayed in prayer kahit manganganib ang kanyang buhay,
there was a breakthrough. That Hallelujah. even in the lion of death, he saw the hand of God. He saw God being with him. And even to the three friends, Meshach, Shadrach, and Abednego, na kahit ng apoy, hindi sila natuto. All of these stories ay hindi lamang po katang-isip. We have seen, we have experienced great wonders of God. And God will use us and bring us into that glorious works. Na kung saan makikita natin, it's not even about you. It's about who God is. Amen. 1 Peter chapter 2 verse 9. Balikan po natin yung salita na binasa natin kung nakaraan. Let this be a strong reminder to every one of us na kung saan tinatawag po tayo ng Diyos dahil tayo po is not just something. We are not just something. Or we are not just someone like what we think of. Na para baga, wala yun. Ganito na kasi ako, no? No, you're not. Ang sabi po dito, sa 1 Peter chapter 2, verse 9, but you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Alam niyo po ang ibig sabihin ng peculiar? Okay? It means they are told to live differently through faith, character, and purpose. They are a different people. Everyone who is in Christ are a different people. Kaya masabi ng salita ng Diyos in Corinthians, to anyone who is in Christ, he is now a new creature. Dahil kakaiba po tayo kapag tayo po ay nakipag-isa kay Kristo. Ang buhay natin ay mag-iiba. Amen. Tayo po ay mag-iiba. Gusto kong basahin po sa Tagalog. Sabi niya po dito, ngunit kayo ay isang lahing pinili. Pinili po ba tayo? Grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos. We are set before God. Bayang pag-aari ng Diyos upang, take note of this, tayo ay pinili ng Diyos, bayan na hiniram niya, pinili niya, upang magpahayag ng mga kamangha-manghang gawa niya. Ang Diyos ang gagawa ng kamangha-mangha sa pamamagitan mo, pamamagitan ko, at pamamagitan natin lahat. We are chosen generation, a royal priesthood of God, to serve, to reveal the great wonders of this time. Alam niyo po, napakaraming mga bagay ang pwedeng ipatunayan ng Diyos sa bawat sa atin. Amen. Kung minsan, may mga bagay na naghahadlang sa atin. Something that hinders us. Na para bagang hindi natin kayang gawin. That's true. Hindi mo talaga kayang gawin. Because God will do for you. Amen. The fear is from the devil. I'm telling you. Iba po yung holy fear. But the fear to follow God and lose everything is coming from the devil. Yung takot mo na para bagang, Lord, bakit hindi ko na matupad yung mga pangarap ko? Baka hindi na ako makapunta doon, hindi ko na magawa ito kapag sumunod ako sa iyo. Those are the fear that is coming from the devil. Because the devil is trying to impede or hinder the blessing, the favor, the wonders of God that He will be performing. Itong mga bagay na ito na gagawin ng Diyos sa iyo,
ay magsisimula katulad ni Moses kapag tayo ay mahakbang at susunod sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. In Psalm 9 verse 10, ang sabi niya po dito, and they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken that seek thee. Sila na nakababati o nakaalam sa Diyos, sa kanyang pangalan, kanilang siyang pagtitiwalaan. Dahil hindi sila pababayaan ng Diyos. Proverbs chapter 3 verse 5 Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Yung paulit-ulit na naikukuha sa atin. Trust in the Lord with all your heart. Amen. And lean not in thy own understanding. Sometimes we settle in our own understanding. Kasi matatalino tayo. Lord, parang I can see it, Lord. It will not work. But God says, trust in God and lean not in your own understanding. But we lean most of the time in our knowledge and in our own understanding. We see things according to our perspective. Why not put your trust in God and see in the perspective of God? Hallelujah. Yun ang nais ng Diyos sa atin. At gaya ng sinabi ko ng Diyos doon sa Psalm 9, the name of God means the great I am. Sila na nagtitiwala o sila na nakakilala sa iyong pangalan, sabi niya doon, sila ay magtitiwala sa iyo. What is the meaning of God? Or what is the meaning of the name? The name means the character, the virtue, Amen. the power. And when we say the name, the great I am. Alam niyo po yung meaning na name or I am? It's full of great things. It's not about God. And it's not only God. It's about who He is. Alam niyo po kung maiintindihan lang po natin yung salitang I am, puno-puno po ito ng kapangyarihan at buhay. The great I am is the one who holds the heaven and who holds the earth. The great I am is the one who has the key to life and to death. The great I am is the one who sees your past and who sees your present and who sees your future. That great I am is the one who heals the sick. That great I am who mend all the broken hearted. That great I am is the one who restored the ruin. That great I am is the one who delivers the captive. That great I am is the one who cares about you because He loved you. He even gave Himself for you. That great I am who died for you. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end. And whosoever trusts in that name, the great I am, will not be forsaken. Because the promise of God, I will be with you. The great I am says, put your trust in me, and I will be with thee. Ang pagtawag ng Diyos na ito ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin, na siyang gagamitin niya sa mga huling kapanahonan upang sa gayon magpahayag ng mga kamanghamanghang bagay.
sa mga kulinan. And God is calling you right now, my brothers and sisters. God is calling you for something that is marvelous, something that is great. And all who wants to follow God ay tumayo sa mga. And there is thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God, we worship you. Salamat. Salamat. You are the great I am. Yes, at the beginning and the end, who holds life and death, who holds our future, who sees everything, Lord, our past, our present, and even our future. You are the great I am, who heals every sickness, who mend the broken, to save the lost. Thank you, God, for that name. That name that is above every name. That every name, that every knee shall bow at the foot of your name, Jesus. Your name is powerful. Your name is greater. It's greater. That as we speak and say the name of Jesus, Amen. ay wala akong nagawa, Lord, hindi lumukod po sa iyong harapan. Because your name, Lord, is so mighty, so great. Lord, your name is above every other name. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus. Jesus, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Jesus. So, as we say, the name that is above every name. Hayaan natin na maramdaman natin how great that name is sa ating buhay. How He was been faithful to us. How He was been so good. So sa atin, binigay niya ang lahat sa atin. And now He is calling you. He is calling you. He is calling you. Hallelujah. Thank God.
the name that is above every name. Yes, Lord. Yes, Lord. That as you proclaim your name, Lord, truly every knee shall bow, Yes, Lord Jesus. every tongue shall confess Yes, Lord. that you alone are God. Yes, Lord. Panginoon, kailangan ko sa umaga nito. Yes, Lord. We will step out of our comfort zone. Hallelujah. That as you called us, Lord, to do something great, huwag mo ngayon, Panginoon, ng aming pagmamaligas, ang patuloy namin, O Diyos, kasabihin. Yes, God. Huwag mo ngayon, Lord, na magmatigas kami sa harapan mo. But give us, Lord, a humble heart. Bring us, Lord, into submitting, into submission, O God. That we will trust in you. That we will obey you. Hindi man po namin alam, Lord, kung saan mo po kami dadalhin. Hindi man po namin alam kung anong pwede mangyari. But Lord, gaya ni Moses, kaya mo po na marinig namin ang iyong salita. That you will go with us. That you will not forsake us. Kung pangako mo, Panginoon, sa kanila, hindi nubala sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, as we obey and follow you, use us. Gamitin mo kami, Panginoon. Para sa kailangan. Yes, Lord. Ng iyong pangalan. Lord, it is you. It is by your power, not by our might, but by your grace. But the name of Jesus, by the power of your name, you will do something great. Yes. Full of wonders. To prove, Lord, that indeed you are the great I am. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo po kami at turuan mo po kami na sumunod sa iyo. Sa araw-araw ng pagtawag mo sa amin. At huwag mo kaming tatantanan, Lord. Kung nagmamatigas kami, O Diyos, huwag mo kaming subukan. Huwag mo kaming tantanan, Panginoon. Kung hindi, O Diyos, na sa aming paghakbang, papalapit sa iyo, ay bigyan mo po kami ng pananampalataya at kalakas. That we will obey you. We will follow you. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. Yes. Pagyamanin mo ang mga salita ito na aming narinig sa bawat puso ng iyong mga anak. O Diyos, siyang magpalawak pa Diyos. Saan man po sila pumunta, ano man po ang kanilang gawin, ito ay manatili sa puso ng bawat isa. Ang pagtawag mo sa bawat isa. Minsan pa, Lord, maraming salamat. At ibinibigay na po namin sa iyo lahat ng papuri ng isa. Lahat ng karangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus.